Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Mga patutsadahan at nakakaimbir ng mga okrayan. Nakusuki na tayo dyan. Kaya pinag-aayos natin sila para matapos na ang laitan face-to-face. Sina Mama at Negra nagkasuguran dahil daw sa smoke na sinasabing nakakasulasok. Yan si Negra, nananadya talaga yan. Sa tuwing dadaan si Manay, pinapaharap niya yung usok dahil alam niya sisingilin siya. Yan si Manay, hindi na naman siya yung dumadaan dyan. Reklamo siya ng reklamo. Kala niya naman, tatrabaho lang naman si Negra dito. Oh, di nilulugar yung bunganga. Sapsapakin! Sa kanilang harapan, usok ng galit kaya'y pakakalmahin o patututsadahin ay itutuloy pa rin? Okay, pakiramdam niya ay sinasadya kasi ng isang tindera ng ihawan ang itutok sa kanya ang usok, 'di ba? Pero sabi naman nakita natin sa video, marami namang dumadaan doon, paanong pepersonalin. Pero para nga daw pinepersonal talaga siya sa maperwisyong paraan. O eto, pakinggan na natin kung ano yung sinasabi niyang problema niya sa ihawan. Mama, humarap ka na. Ganon. Hindi pala mama. Yes, mama. Hindi pala mama. At hindi rin mama. Hindi po. Mama. 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 Ano naman ang problema, mama? Yun po sa usok na palaging pagka dumadaan ako, pinapausukan ako. Oh. Eh, Para kang sasabong, ganon. Kaya nga po, Oo. pagka papasok ako o lalabas ako ng kanto, pagdadaan ako, inuusok sa akin. Yung usok, ginagano sa akin. Okay. Karaniwan, merong dahilan yan. Ano ang pinaghihinalaan mong dahilan? Kasi po, may utang siya sa akin. May utang po sa tindahan namin. Oh. Na ang tagal-tagal na, hindi pa binabayaran. Okay. Magkano? Kasi dalawa sila magkaibigan na taga ron sa amin, tigti 3,000 sila mahigit. Ayun. November pa na umutang sa akin at sabi babayaran lang, katapusan. Puro ganun ang sinasabi sa akin. Okay. Kaya ako nagagalit sa kanya, kaya pati siya nagagalit sa akin. Pagka dumadaan ako, palagi ko kasi siyang sinisingil. Kaya nagagaan sa akin. Para hindi mo siya masingil. Kaya inuusukan ka ng ganon. Ayun naman pala, utang pa rin ang mitya ng kanilang mausok na away. Sila naglalandian po sila doon. Ano bang binibenta niya? Yung mga tenga ng baboy, yung mga baga, yung mga ganon, mga dugo, mga isaw. Isaw. Mga Gout, ganyan. gout. Dok Camille, kapag parati ka nakaka-inhale niyan, masama yan, Sa baga. Ay, totoo yun. Nakakadulot ng cancer yan. Totoo po yun, Ate Coring. Dahil kasi alam niyo yung inhalation na ganyan, paano kung may asthma kayo, lalong lalala. Yes. Tapos kung wala, pwede magkaroon ng bronchitis and even pneumonia. Yung Pneumonia. tinatawag, walking pneumonia sinasabi. Oo, alam mo, delikado yung walking pneumonia. Yes. Hindi mo alam na meron ka na palang pneumonia, parang ordinaryo lang. Yun ang nakakatakot. Walang symptoms. Bigla ka na lang matitigok. Ay, Oo, totoo yan, Ay, totoo yun. Ay, ano naman ang iyong katibayan na sinasadya niya? Talaga namang marami naman daw dumadaan doon. maraming dumadaan, pero pag ako na talagang, ang paypay niya talagang ginagano niya. Iba yung paypay lang na di ba po? Pag ako na talaga todot, so ano Parang siya ganito. Pag normal lang kasi ng paypay na barbecue, parang ganyan natin ko rin, di ba? Ganyan lang. Tapos parating na siya. Oo, Ganon. mismo. Parang feeling ko ganon eh. Mismo. Okay. Ang listahan ng utang. Ayan, ang listahan ng meron talaga utang. listahan. Tumataginting na. Bakit Darna? Sino si Darna? Siya rin po yan. Siya rin yan, si Opo. Darna. Darna and Tess. isa Darna lang. and Tess, iisa Isa lang lang. yan. Okay. Merong piatos, merong shampoo, gin. Okay. Merong large diaper. Bakit? Ano ba siya? May mga anak?
Meron po. May mga anak, ayon. May mga bigas, 2,147. Okay. Back to back po yan. Back to back? Ay, oo, ang dami. Ay, Ayan parang pa. pelikula, back to Yes. back. Marami. Ay, oo nga, marami. O, so anong sinasabi niya? Meron ba, yun lang ang hanap buhay niya kasi yung pagtitinda. Opo. Ayun. Hindi ba dapat naku, bago kayo nagpapautang, mama, Kasi inaalam po, nyo kung may capacity to pay. May tiwala naman po ako sa kanya na makakabayad. Oh. Kaso naman, puro pangako ang nangyari. Kasi sabi, wala pa siyang sweldo, hindi pa Oh. siya pinasusweldo. Ganun po. So naaawa ka. Yes. Eto naman, siya ang tindera ng ihaw-ihaw na laging nagpapahirap umano sa araw-araw na pagdaan ni Mama. Tess, humarap ka na. Kapag saan ka na sinungaling eh! Ay! Ay! Talaga naman totoo ah. Bakit? Sisingilin ba kita kung nagbabayad ka? Hindi sinasabi mo na lagi Puro ka pangako po. marami naman dumadaan doon na hindi nagreklamo eh. Meron akong testigo. Oh, pilitan mo. Pag ako dadaan, ginaganyan mo ng ano, Eh, siyempre nauso. nagkakataon yung talagang... Hindi mo, Ay, pagkakataon nako, yung ginagawa mama. mo yon. Tumigil ka kasi ikaw Ano na tumigil pakaano ako? mo. Ikaw ang Masyado tumigil. ka paano, madalahera. Dahil kung ikaw nagbabayad ka ng matino, di hindi ka gaganyanin ng Eh, tao. siyempre nakikiusap naman ako sa'yo, di ba? Puro pakiusap, ganun na lang. Eh, siyempre, Hindi ang po reject pwede ka ng yun. ano, sinisingil pa ako na sinisingil, Bakit? tapos kinukwento mo pa sa ibang tao. Naturalmente, para matauhan ka. Bakit? Tama ba yun? Tama talaga Ay, para hindi. sa akin. ang Tama paniningil yun. ko. Tama sa ginagawa mo. Oh. Okay, teka muna. So, tama ba na panay pangako pero hindi nagbabayad? Hindi! Okay. Ang tanong ko naman, tama ba na inuusukan niya yung dumadaan? Eh, siyempre kaya kung Yung aminan na talaga. Kasi alam ko namang parang inis na inis ka dito kay Mama. Sinasadya mo ba talagang pausukan ng medyo mas malakas pag dumadaan siya? sinasadya ko po. Huli ka! Sinasadya! Hoy, hindi dyan. Yes, Ryan. Hindi. Ryle. You wait lang. You wait lang daw. Okay. Teka muna. So, sinasadya mo. Meron siyang dahilan para mabuisit. Okay. Ryle, pakita nga natin yung yung isa. Ito yung pwesto niya, ha? Ganito ang pwesto niya. Sa totoo lang, marami naman talagang dumadaan na iba. Pero pag dumadaan si Mama, medyo inaano niya, medyo mas malakas ang hampas ng kanyang paypay. Pero sa totoo lang, Tess, eto yung eto yung listahan mo ng mga utang. So, nagmamagandang loob din naman pala sa'yo dati si Mama. Bakit ka naiinis sa kanya? Eh, kasi po, ma'am, pagka, lagi niya ako inuukray eh. Ino-okray. Opo. Bakit? Tulad ng... Tulad niya, lagi niya sabi niya, ikaw negra ka, ganyan. Ang dami mong utang. Minsan chinichismis niya pa po ako sa mga kapitbahay namin. Parang hindi siya naaawa sa akin. Tapos kung ano pa sinasabi niya, ikaw, marami ka nga mga anak eh. Ba't naalaga mo yung mga anak ko? Mga anak mo? Sinasabi niya. Ang mga utang mo, kailangan makabayad, nag-aanak ka pa? O bakit? Nakakano naman nakikiusap naman ako sa'yo, pero Ay, noon, naku, ilang babayad naman beses ako. ka nakiusap. Sige Diba? nga, ilang beses ka nakiusap. Ang dami na. Oo, kasi kasabi ko walang banalan talaga ako ngayon. Di ba naiintindihan mo? ganung buwan, Ayaw babayaran mo kasi mo. makinig, tapos Hindi yung nakikipag-dismisa ka pa. magpapaano Kung ka pa kanino ulit, pa nag-extend kinakain ka sa mga pa. ano ko. Ilang extend na yun? Dismiss mo pa ako. Okay, pakinggan naman natin, nagsalita na tayo, pakinggan naman natin ang talambuhay ni Tess. Saan ba nanggagaling yung hirap at hindi siya makabayad? Ilan ang anak mo? 8 po. 8! Bakit parami ng parami? Anak ka kasi na anak. Ayun. Wala, di ba? Nag-o-cry siya. Anak ka kasi ng anak. Anak ka Ito ng kasi anak. hindi magkaanak. Ikaw na may utang, ikaw pa matapang. Teka muna, Tess, bakit napasok yung love life naman ni Mama dito? Ano ba yung love life? Eh kasi po, kapag po nag-ano po siya, yung ano po yung nag-ano sa amin. Magtutubig. Di naman alam mo? Ay, yung talaga. magtutubig. Kasi sinabi mo, Kasi yung magtutubig, kapag nag-uusap sila, naglalandian po sila doon. may gusto ka ba rin sa lalaki? Oo, bakit? Ha? Eh, doon pa Kasi kasi gwapo, no? Ah,
Pogi! Ay! Gwapo? Kasi marami kang pera. Gwapo lang kasi, no? Kaya nagkakaganyan ka. Ganda ni Mama. Kaya kong bayaran yun. Pogi ba talaga? Ay, gwapong-gwapo Ay, po. Pakilala mo naman ako. Oo, sige, bibigay ko sa'yo. Patubig. Total, wow din ako. Oh. Hoy, pero labas na sa usapan yan, wala nang kinalaman yan kasi dalaga naman si Mama. Yes. Dalaga siya eh, wala tayong Siguro may magagawa gusto yun. ka ron, ano? Ate Tess and Ate Ann, sana matuto tayong humarap sa responsibilidad natin. At sana kung paano ho kayo nangutang kay Mama, kung gaano ho kayo kabait na nangutang, sana ganun din ho kayo kapag sinisingil na ho kayo. At sana wag ho natin hayaan na masira ang tiwala ng isang tao sa inyo nang dahil lamang po sa pera. Yun! Ganon! Ganon, Ryle. Nakinig ka ba? Sa akin lang nakikita ko, marunong naman sila Ate Tess sumarap sa pagkakamali nila. Sadyang mababa lang talaga yung value ng pera sa Pilipinas at saka mataas yung inflation rate ngayon. Pero ayun nga, hanggang sa abot ng makakaya nila, ginagawa naman nila para mabayaran nila kayo. Pero ikaw yung nasa mataas na tinatapakan ngayon. Kumbaga, kung tutulong ka sa kapwa mo, pero bandang dulo, magiging matapobre at delinkwente ka. Pero kung tutulong ka po sa kapwa at ibubuy-buy nyo bandang Yung dulo. pera, hindi ko pinaghirapan ko yan. Hindi ko yan hiningi. Hindi ko pinulot. Hindi, masait po yung katotohanan. Masait po yung katotohanan. Mama, tama na. Ang sermon ng ekonomista ha, ang hirap. Okay. So, Dr. Love, sa ating trio tagapayo, paano maaaring gamitin ang pananampalataya at saka pagdarasal upang malutas ang ganitong alitan? Kung pera ang pinag-uusapan, kabuhayan yan ha? Pag pera ang ating pag-uusapan, miski anong dasal ang gawin mo, walang mangyayari sa'yo Correct. pag hindi ka magtatrabaho. Yan. Unang dapat nating isipin, huwag tayong mangutang ng hindi natin kayang bayaran. At kung tayo magbabayad, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, May dahilan. nakikita natin, nakakaawa si Aling Tess kasi maliit ang kita niya. Pero Aling Tess, may ibang paraan para kumita ka pa ng dagdag. Kung dito, konti lang kinikita mo, 100, 300 a day, bakit hindi mo subukan mag-aral, mag-manicure, mag-pedicure? Mas malaki ang kita, magmasahe. So, may ibang opportunity para kumita at makabayad dun sa ating pinagkautangan. Pananampalataya, hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng biyaya pa. No? Pero kailangan ng Diyos, kinikilala natin siya para matanggap natin ang biyaya. Kung sa maghapon, hindi natin naiisip ang Diyos, anong biyaya ang hinahanap mo? Ate Coring? Para makatulong lang kay Tess at Ann, para medyo, kasi nakakabagabag din yung bigat na dala ng kanilang buhay, ano? Dahil mahina lang ang kita, ang daming anak, ang daming nakasandal. So, nakita ko naman yung mga binibili niya para sa mga anak niya. So, parang, di ba, makatulong lang kami, magbibigay kami sa inyo ng kalahati ng utang ninyo, kami na. Okay? Higit sa kalahati. Basta mag-iiwan lang kami ng tig-1,000 na utang sa'yo, bakit hindi pa namin ubusin? Para matuto rin silang magbayad. Diba? Pero malaking bagay na yung mabayaran ka na doon sa kalakihan ng kanilang utang. Ano, Ann at saka Tess? Salamat Ito hindi para kayo ay mamihasa at mangutang na naman. Ito nga ang paalala sa inyo na wag na kayong mangutang. Diba? So makakagaan sa inyo, tapos ilalapit namin kayo sa TESDA, baka meron kayong ibang pwedeng pagkunan ng hanap buhay, o kaya sa barangay, maliban doon sa pagtitinda, pwede street sweeper, o baka meron pang ibigay na trabaho ang barangay sa inyo, okay? Para makatulong man lang kahit kaunti. Ikaw naman, mariwasan naman, maayos ka naman sa buhay mo, basta yung utang nila bayaran namin sa iyo, ha? Okay. Okay, very good. So, dahil dyan, may tulong kami, pero may kapalit. Kailangan magbati kayo ngayon. Hindi na daw siya mangungutya. Hindi na daw siya mangungutya. At ikaw, hindi ka na rin papaypay ng uso. Tama? O, may kasalanan ka rin. O, ayan, magkita kayo ngayon sa gitna. Sige na, mama. Kainusukan mo pa ako, ha? O, hindi na. So, ano ngayon ang problema, Marina?
ano po, binigyan ko po siya ng pagkain yung Manay. Ngayon, nung December 29 yata, nirigaluhan ko sila ng biko in order ko sa malayo pa yung pinagkunan. Ano ang binigay mo? Kakanin po. Kakanin. Opo. O, tapos? Saka ulam. Okay. Kayo ang nagluto? Opo, yung manok. Nung Pero manok. yung malagkit, in order ko po sa Antipolo pa. Oo. Naka-plastic po siya. Okay. Tapos sinatid ko sa kanila. Nung babatiin ko sila, sasabihin ko sila Happy New Year. Inuna ko yung kapitbahay niya, nakita ko nandun yung binigay ko, tsaka yung mga binibigay kong gamit. Namimigay niya rin para. Siyempre po, sasakit ang loob ko sa kanya. Okay. O ano naman yung kwentong sumakit ang tiyan niya na ospital siya? Baka uwi ba na yun? Kasi yung, hindi naman nabawasan yung niregalo ko sa kanya. Hindi nabawasan. Hindi yun. Pero yun ba ang kauna-unahang pagkakataon na binigyan mo siya ng pagkain? Palagi yun. Hindi naman, kasi nasunugan po yan eh. Ang sa akin, makatulong lang. Parang gumagana yung loob ko. Nakasanayan ko na sa tao doon. Lahat ng tao doon. Pag magkita ko, 6 nagmamano. Paano bakit siya nagkaganyan? Samantalang ang tagal ko na sa bayanan. Okay. Wala pang- Pero pinagsasabi ba niya? Pinagkukwento. Pinagkukwento niya na nasiraan siya ng tiyan. Sumagi daw po siya na ospital. At na-ospital. May dala nga ako isang medical certificate. Kaya siguro niya pinamimigay kasi minsan na siyang nakakain, sabi niya, nakakain siya ng sira na pagkain. Hindi naman po bawas yun eh. Tinignan ko lahat yung binigay ko sa kanya. Hindi, yung mga nakaraan. Baka sa iba na ho yun. Tapos sa akin binintang. Ganun pala yun. Well, ano ba ang hanap buhay mo at kaya mong mamigay ng mamigay? Nangangalakal po, ma'am. Oo. Magkano kinikita mo sa isang araw? Konti lang, ma'am. Oo. Yung binibigay ng mga kinukuhanan ko, binibigyan ako mga gulay. Sa palengke po. Oo. Tapos siluluto ko. Pag alas 11 na, nandun na lahat yan. Pati kanin, nandun na. Sabihin nila, Nay, anong ulam mo? Hindi ba naman makapalang mukha? Hindi ko man kaano-ano. Kakain ko sila doon. Sino? Yan, si Manay, may kasama ko siya, pati yung... Nakikikain talaga siya. Opo, pati umaga, kape, asukal, tubig mainit, nandun ako. Kasi sabi ko naman sa anak ko, nagagalit yung anak ko. Sabi ko, hindi masama yung mamagi, tingnan mo, lumalakas pa ako. Pinapagalitan ka ng mga anak mo, bakit ka daw bigay ng Inay, bigay? sabi niya, pagod ka, ayahan mo, sabi ko, mga bigay-bigay lang. rin. Pero maayos ko yung binibigay. Hindi naman, maayos oh. Bait naman pala ni Ate. Oo. Gawa nung... Matagal ka na bang tumatanggap din ng pagkain sa kanya? Opo, ma'am. Oo, nakakailang... Kasi nga si Marina, 12 years nang nakatira doon. Ikaw, 5 buwan pa lang. Opo, ma'am. Ayun. So, meron na bang ibang nagreklamo tungkol sa pagkain mo dati? Wala po. Wala? Wala. Okay. Wala ka bang ibang kinain nung araw na yon? Wala naman po, ma'am. Kasi matutulog na po kami. Hinatid niya po sa amin nung gabi. So, kinain ko naman po. Kasi, patay gutom ako, ma'am eh. Kinain ko. Pagkakain ko, natulog ako. Pagdating ng alas 2 ng madaling araw, umalboroto yung kan ko. Hindi man niya kinain, sinungaling yan. Yun lang po. Hindi ba kapag kumakain ka ng sira, nalalasahan mong sira? Tama! Tama, Ate Cory! Okay. Doc Camille, hindi hindi ba po. may ganong kondisyon? Yung, halimbawa, yung irritable bowel syndrome, may ganon. Meron. Na kahit anong kainin mo, pag meron kang nilulon, dahil meron ka ng ganong klaseng problema, talagang kumukulo ang tiyan mo, ano man ang kainin mo. Totoo yun, Ate Coring. Pero kasi, ano po bang nangyari sa inyo? Dumumi or... Nagsuka. Nagsuka po ako, ma'am. Nung mga alas 2 hanggang alas 5 po. Okay. Meron po kasing pagkakataon, Ate Coring, na pag mahina yung lower esophageal, di ba yung dito, pag sinikmurang ganon, sasabihin natin, ay, masama, o nalamigan ako, or ano. Pero totoo po, pag mahina po talaga yung nasa lower part ng ating esophagus, ang tendency, lahat ng kinain natin, magba-backflow. So, lalabas talaga at lalabas siya. And then, from there, pwedeng magkaroon ng possible condition ng isang tao na
coming from, sasabihin ganun, ay, may heartburn yan. Akala nyo inaatake sa puso, pero dahil sa sobrang acid, yung mga ganun, or pa pwedeng umabot sa tinatawag nating GERD, yung gastric esophageal reflux disease. So ano ba ang, di ba nagpa-hospital ka? So ano ang sabi ng doktor? Kailangan yan, merong ibig sabihin yun. Acid po. Acid. Pwede namang ma-acid yung nakain niya. Ba, kasi panis na, galing Antipolo pa yun. That's wrong. Pag sa pagkain doon, dapat food poison, hindi yung acid. Ang acid pwedeng makuha sa kape, sa hindi pagkain, sa mga ano, haray na. Usog ka dyan, dyan na ako. Sa mesa ng ebidensya, Ryle, andyan ang kanyang findings, di ba? Meron talaga nagpa-hospital naman talaga siya. May medical certificate. O, ayan. Nakasulat po dito, acid reflux. Napatunayan, walang kasalanan. Ang kakainin na galing kay Marina. Kapon kumain sa amin sumagit man dyan. Di ba hindi naman nakarating pa rito? Teka muna. So, Nagkainan pa sila kahapon. Kain ko. okay. So, Kumain teka nung muna. So, hapon. nakikain pa rin kayo sa kanya kahapon. Hindi po. Kumain kayo ng isda. Ngari ka pa. Gumampot ka ng ginatang isda. Lumipat na si Ryle. Pagkain lang yan. Huwag ka na magsinungaling. Nandito ka na. Lumipat na si Ryle. Hindi na niya madepensahan. Oy, Ryle, Babalik po ako, baka wala ako. Tunahin, tingnan mo nakatingin sa akin. Bumalik ako dito, Ate Hindi ko Corinne. kayo maisasalba. Hindi ko kayo maisasalba. Sorry. Okay. So, teka muna. So, sinasabi mo na walang bawas. Sabi niya may bawas. Wala naman kinain niya. tinignan ko Sumagit ka yung loob ko nung binigyan ko rin termos yung pang-init binigay ni Manay. Bakit mo pa bibigyan yan? Ganyan naman palang binibigyan, sabi nung anak ko. Parang pinamimigay din. Para Pero bang- teka muna. Pero nakikain naman siya sa iyo ng isda kahapon, Oo, sabi yung mo. dapat to sumagit ang kumila natin. Okay. So, totoo ba na pinagkalat mo pa, pinagsabi mo? Pinagsabi mo ba? Sinabi ko lang po para maging aware din po yung ibang pagbigyan niya. Attorney Lorna Kapunan, eto na, sa trio tagapayo natin, ano sa palagay mo ang mga legal na mga bagay na dapat pag-usapan? Alam mo, ang sabi sa batas, to be credible, dapat hindi lang credible yung istorya, credible rin yung witness. Ano ba yung sabihin ng credible? Yung kapanipaniwala. Ang storya, 12 years na yung reputation ni Aling Marina na nagbibigay ng pagkain, tumutulong sa barangay. Hindi lang yan. Yung kanyang reputation, hindi lang para sa barangay. Linalapit pa niya ang problema ng barangay sa mayor at saka sa local government. So 12 years na consistent na ang generosity niya versus 6 years bago pa lang kayo doon at 6 months at nagka-problema na kayo, minsan lang kayo kumain at nakikikain pa rin kayo, no? So, sino ang credible? Sa akin, mas credible, mas kapani-paniwala yung sinasabi ni Aling Marina. Kasi may track record. Kasi may track record. Pangalawa, yung acid reflux, kanina, bago pumunta dito sa studio, parang feeling ko acid reflux. Wala namang pinadalang pagkain sa akin si Aling Marina. No? Oo, kasi maraming dapat natin intindihin ang cause kasi nakakasira tayo ng reputasyon. Ang problema dito, hindi sirang pagkain, sirang reputation sa barangay. So, yung acid reflux, sabi nga ni Dr. Camille, pwedeng stress, pwedeng puyat, pwedeng dating kondisyon. Huwag tayong tawag doon, false accusation. Naninira tayo ng reputation. 6 months po ang kulong. So mag-ingat po tayo. Kaya naman, it's time to say sorry na. Humupa na yung galit mo. Okay? Alam nyo, ganun po talaga siguro kung labis na nasaktan. Ano, Manay, pahupain lang natin, Manay.
na lalambot din yan. Alam po ninyo, yung labis magalit, labis din magmahal. Naks naman. Tama ba? Tama. Pag labis kang nagmahal, labis kang nagbigay, labis ka rin nasasaktan. Huhupa din yan. Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad ay may sariling panahon. Hindi man magkabati ang ating dalawang bisita, darating din ang araw na maghihilom ang mga sugat at mangingibabaw ang kapatawaran. Matalik na magkaibigan, nagkasiraan ng relasyon at ng tiyan ang may sala. Ang ganda? O talaga? Tsaka yung sinasabi po niyang, yung anak daw po niya nila. Talaga? Nabukuhan. Ano naman yung nabuko? Ano yung nabuko? Literal na nagkabukuhan dahil sa buko pandan. Ayan. Nagtinda po siya sa amin ng buko pandan. Ngayon, etong Joya, nag-alok sa akin. Bumili naman ako. So, wala pang isang minuto, binuksan ko yung pandan, bumubula. Siya pa nagalit? Siya pa nagalit sa akin. Oh, ano yung binato sa'yo? Binato sa akin yung buko pandan sa mukha ko. O, sino sa pahiya sa amin dalawa? Ang dami rin tao doon. Oh. Ba't pinakain mo sa kanya? Hindi, tinapon na sa Tinapon niya sa mukha ko eh. Yung laman, yung buko? Yung laman, ginanon niya. Tapos siya nag-hysterical sa labas. Joyang, humarap ka na. Teka muna, wag. Wag. Napakasinungaling mo. Hoy! Bakit nagkakapera ba sa'yo? Palakpakan ng pa-victim! Ang galing! Hindi ako magkakapera May sa'yo. paiyak-iyak ka Tandaan pa! mo yan. Akala mo nakakaawa ka? Mas Hindi ka nakakaawa ka ba? Alam mo kung bakit? Ba't ako magkakaawa sa'yo? Sinungaling mo! Ma, bakit? Sinungaling ba? Magkakapera Ganyan ba na nga ako? itsura mo, bilagay mo ba sa ugali mo? Bakit? Ano itsura mo? Ay, Diyos mio, Sige nga. Magmar. Ano itsura mo? Kumpara sa itsura mo, mas okay. Okay, ang ating harapang tanong dito kay Joyang. Totoo ba, Joyang, na ang ibinibenta mong buko pandan ay panis? Totoo po, Ma'am Cory nga. Binato ko po babalik talaga ko yung sa tanong kanya ko yung sa'yo. tinda kong buko pandan dahil deserve po niya. Concern lang ako. Deserve mo yun. Tama Alam na mo yung bakit? pagkagaslight mo. Nakiusap ako Tama sa'yo na yung ng pagiging- mahinahon. Ay, Anong pakiusap. ginawa mo? Ay, Ma'am Oh. Cory, concern po siya. Pero ang concern niya, sinumbong niya kay Ate Beth. Si Ate Beth Si ba Ate gumawa Ben, nun? nag-ano nga ako, nagpaalam Si Ate Beth ba yung tindera nun? O, di ba? Sino mas nanlalait sa atin Ikaw. dalawa? O, ikaw. Ikaw. Eh, di wow. Hindi mo ako nilait, hindi kita lalaitin. Wow, Siyempre, kwento mo yan eh. Malamang ako masama Kwento dyan. mo yan, masama. Oo, Ako talaga. dyan. Oo, talaga. Diba? Ang ugali pa po niyan, ang ugali pa po, isa pa po sa kinakagalit ko. Yung kasama po niya, nakakampi na galit. ngayon. Bakit talagang naman galit kasi ako mo kayo sa'yo. galit namin? Galit ako sa'yo kasi pangit ka na, masama ang ugali mo. Sino kaya sa atin dalawa? Talaga. Ano ba yung binato mo sa kanya? Yung buong ganon o yung laman lang? Kalahati na nga lang po, nagreklamo kung kailan pa kalahati na yung buko pandan. At dahil gusto nating suportahan ang munting negosyo ni Jolay, may ayuda tayo para sa kanya. Pareho kayong may kasalanan. Ha? Pareho kayong may kasalanan talaga dito, lalo na yung mga lumabas sa bibig ninyo, na nagpagrabe ng sitwasyon. Umabot pa tayong face-to-face. Kaya nga po. Diba? Kaya nga. Kung nalaman dito, yung Pero alam mo, nagpa-face-to-face bawal yun ang babato, ha? Kahit na anong sabihin mong ginawa nito. Yan ang mas kahabla-habla. Buti nga po, tunaw pa yung nabato ko sa O kaya nga, Diba? huwag sanang ganyan. Okay, ganito ang gagawin ko. Kalahati ng puhunan mo sa 5,000, ibibigay ko sa'yo. Okay? O, 2,500 yan, ha? Kasama na dyan yung bayad niyang 80 doon sa kung ano man yun, panis o hindi panis, di ba? Okay, pero magtatanda ka na rin na bago mo ibenta, ipacheck mo muna na, ayan, maayos yan, ha? I think dapat ganon. Ha? Para sigurado. Sino tindera mo? Ako lang din po. O, edi ayan, malinaw. Pakicheck. Maglagay ka ng karatula, pakicheck po bago bilhin. O, why not? Hindi titikman, ha? Kahit makikita, bubuksan lang, amuyin lang, tapos ang usapan. Diba, ganun lang yun? O, so, para walang problema. Tapos, ikaw naman, baka lang totoo yung sinasabi, nagkamali lang ng dinig, yung anak mo. Pero mula ngayon, wala nang parinigang ganon. Okay? At para fair, ibibigay ko rin sa'yo yung ganong halaga. Okay? Na, ipangbibili mo yung 80 ng isa pang
ng isa pang buko pandan. Ako nagagawa mismo sa bahay niyo. Oo, para makabawi naman siya kung ano man yung reklamo mong yon. Pero bayaran mo, ha? May pambayad ka na. Natatawa ka, ikaw talaga. O ayan, magbati na kayo. Para may pangungulong ka na. Ayan. Sino sa inyo dito ang madalas mamalengke? Aba, talaga ah. Okay. Pasok na mga suki at timbangin itong away ng dalawang tindera. Away na dapat ay tapos na pero hindi pa pala. Itong unang tindera inakusahan naglalagay daw ng bulok na gulay sa paninda ng iba. Pero ang reklamo niya ngayon, bakit daw siya ipinabarangay pa? Bebe! Yan ang reklamo ni Bebe. At ang inireklamo niya, kapwa tindera na tamang hinala daw na sinasabotahe ang mga gulay niya. Marivic! Kaninong katwiran kaya ang mangingibabaw sa talakserye sa palengke? Ganito po, Ate Coring. Na first time ko pong mapaya sa barangay namin. Pinabarangay niya po ako. Kaya galit na galit po ako sa kanya. O, Naiinis bakit po na? ako sa kanya. Anong pinagmulan? Bali, yung paglalagay lang po ng bulok na gulay sa palengke na ako pinagbibintangan. Nilagay sa pwesto niya? Opo, hindi naman po ako eh. Talaga bang nilagyan mo ng bulok? Hindi po, kasi magkatabi po kami. Napapagkamalan niya lang po na ako na ang naglalagay. Matagal na Pero kayo- hindi naman po nakikita sa akin. Teka, matagal na kayong magkatabi. Opo. Matagal na kayong magkatabi. Opo. Pero ngayon lang nangyari yung naglagay ng bulok. Opo. Oh, bakit mo naman gagawin yun? Bakit naman niya gagawin yun? Eh parang naiinggit po siya sa akin eh. Bakit mo siya pinagkakamalang naiinggit sa'yo? Kasi mas marami pong bumibili sa akin. Sa ganitong sitwasyon, paano na ang kabuhayan? Sa Balintawak, automatic siya. Hindi natin din, kasi ang bilihan yan bulto-bulto eh. So talagang meron at meron na may bulok dyan. Kaya ikaw mismo ang talagang magiging watcher kung merong bulok o hindi dun sa mga ititinda mo. So definitely, ikaw ang magtatapon nun. Pangalawa, yung reputational trauma na sinasabi natin dito, dahil kasi yung reputation mo, yung pinangangalagaan mo, siguro kung ikaw mismo ang gagawa ng paraan na hindi ganyang klase ang pagbunganga mo rito, ikaw mismo mapapangalagaan mo yung reputasyon na yan, na hindi yung sasabihin na ang tinitinda mo ay bulok. Kasi kuminsan sa tamang pananalita, doon natin makikita kung anong klaseng pag-uugali meron tayo. Kaya yung mga tao, lalapit sa'yo talaga at nadami ang customer mo. Mahirap kasi talaga yung, sabihin na wala tayong panguhusga, hindi namin alam ang talagang nangyari kasi nga wala tayong testigo, wala tayong ebidensya. Kung sabihin na lang natin, kalimutan na lang natin yan. Hindi ba? Kasi magtinda na lang tayo ulit, di ba? Magtinda na lang tayo ulit ng payapa. Hindi natin alam, dadaan pa ba talaga tayo sa pulis? Naku naman, bulok na gulay lang ito. Nakabawas pa yan ng oras ng pagtitinda. Di ba? So, bibigyan ko na lang kayo ng tigi 1,000 para puhunan sa isang araw ng pagtinda. Okay? Para kayo ay panibago. Malinaw, walang bulok dito ha. Bibili kayo ng mga presko, ng mga paninda, sariwa. So kayo, makakasimula na naman ng pagpapaikot. Opo. Hindi ba? Para wala nang away. Ang maganda dito, pareho silang single at walang mga anak. Yes. Siya, ang inaalagaan lang niya yung nanay niya. Siya, meron lang siyang kasama. Sabi ko sa kanya, huwag munang mag-anak kung hindi pa naman kayo stable. O, di ba? Matatalino. O, lalo pa kayong magpakatalino at huwag na kayong mag-away. At sa wakas, nauwi rin tayo sa kamayan. Hiling natin na sa araw-araw, madagdagan ang ating mga tunay na kaibigan at hindi ang mga dagdag na kagalit dahil sa panlalait. Paalala ng inyong Ate Coring, kung makakasakit lamang ang iyong gustong sasabihin, sarilinin na lang natin.